Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalikan nyo ako solar, si Solarens. Andito tayo ngayon sa Las Piñas City at halos patapos na tayo sa isang setup natin, no? Itong solar power setup na ito ay tinatawag na hybrid on and off grid. Ayan. So meron tayong 6 kilowatts na solar power inverter at ito yung battery natin, no? 16 kilowatt hours yan. Sa 6 kilowatts na solar power inverter, no? Yan yung hybrid on and off grid na nasabi ko nga, no? Ay nandyan yung solar charge controller at andyan din yung inverter, no? Na siya yung nagko-convert from DC to AC. Kaya sinabing hybrid dahil dyan sa mismong loob nito. Ayan, magkasama na yung solar charge controller. Yun yung DC at yung inverter module, yun yung AC. At ang AC, no, ibig sabihin alternating current, yun naman ang magpa-power up sa ating mga appliances, no, na nangangailangan ng 220 volts, no, 220 volts nominal voltage, no, para mapandar yung mga appliances kagaya ng air conditioning unit. Ito ang pinapandar nito ay tatlong air conditioning units, no, isang 2.0 horsepower, dalawang 1.5 horsepower. Meron pang motor pump yan, no, kaya lang hindi yan nakasama doon sa load side. So, non-essential load ang tawag doon. At kaya hindi sinama sa load side para maprotektahan natin yung mismong inverter. Dahil kung ating susukatin at kasama sa pag-aalaga ng solar power inverter, ano, ay nagme-maintain lang tayo ng 80% na load side, no, yung mga essential loads, no. So pag sinabing essential loads, kasama diyan yung ilaw, refrigerator, CCTV, Wi-Fi na kinakailangan mayroong supply ng kuryente, magkaroon man ng brownout o wala, ay na nakakonect yan sa mismong load side ng inverter. Okay, so ipapakita ko ngayon sa inyo yung setting natin, ano, at yung nagiging production niya ngayon, although 5 o'clock na. Okay, so papakita ko rin sa inyo yung battery, especially dun sa grounding kasi pinakamahalaga yung pagka nag-i-start up tayo ng battery na DE. So, lalapit ko kayo mga solar. So, yan sa ngayon, no, magandang ma-explain natin ito. Ayan, yung ating solar production. Ayan, 5:14 na ng hapon. At 480 watts na lang nakukuha natin. Ayan, so dalawang modules siya, dalawang strings yan, PB1 at PB2. At kung makikita nyo, meron tayong kinukuha sa grid or sa Meralco na 1.09, no? Dahil yung umaandar natin na appliances, no, ay nasa 4.7 na. Lahat-lahat na yan, magkakasama na lahat, no? At nagkakaroon siya ng drawing ng current or power from battery. Ayan, so ang kinukuha niya sa battery ay 65.61 amperes. Okay, so tingnan natin yung sinet natin na discharge current. Ayan, nasa 70 lang. Kung 70, ayan, 70 amperes, malabas pagka 70 amperes ang maximum discharge natin ay 3.584 kilowatts lang, no? Ang huhugutin yan sa battery. And since nakita natin kanina na nasa 4.8, ngayon 4.54 na, no? So, ang mangyayari, kukuha yan talaga kay Meralco. Ayan, dahil nakalimit sa 70 amperes ang discharge natin. So, yan yung break-in period natin. Kasama sa break-in period natin, ano, na mababa lang muna ang setting ng charge and discharge current. Okay, so ganun talaga ang mangyayari na kung ito ay magkakaroon ng mataas na load, kagaya nito, nakikita natin, nasa 4.54. At mababa lang yung setting natin ng discharge current, ano? Ayan. Dahil sa break-in period tayo, ang epekto niyan ay kukuha talaga yan sa grid. At kumukuha nga siya ngayon ng actual na power sa grid at umaabot lang ng 748. Okay, so ganun talaga yan. In proportion ay magbibigay ng supply ang Meralco. Pero pagka tinaasa natin yan, no? Halimbawa ay itinaas natin ito sa, sabihin natin 100, no? 105, ayan. Makikita nyo pag nag 105 tayo, unti-unting mawawala yung sa Meralco dito.
Dahil, ayun, nag-zero na. Dahil kaya nang isupply ng battery. Ayan, yan yung simpleng explanation dyan na pag nilimit natin ang discharge current ay tutulong ang Meralco dahil yung pagtulong niya na yon ay additional protection yun, no? Additional protection doon sa BMS dahil nasa break-in stage pa yan. So babalik natin uli sa 70 dahil nga as mentioned ay break-in stage muna tayo. Ayan, makikita nyo, babalik doon, kukuha ng power yan sa Meralco. So, kumuha uli ng 840. Ayan, so, yung thinking, pagka merong charge pa yung battery, ay hindi agad kukuha kay Meralco, ay nakadepende yon sa discharge current. Pero pag ganitong maliliit ang ating setup, kagaya nitong 6 kilowatts na to, magkakaroon talaga ng proportionate power, no, source, so proportionate power source from all sources. Kasi makikita nyo, mayroong 420 sa panel, ayan, 417 sa PB yan, at 3.4 yung nagagaling sa battery. And since ang load natin ay nasa 5 kilowatts, so naturally, ayan, magsusupply na si Meralco. Pero kung yun yung kagaya ng ginawa natin kanina, na tinaas natin yung discharge current, pwede pa namang isupply yan ng battery, no? So, nakadepende lagi dito sa discharge current. Kaya, hindi pwedeng iisipin natin absolutely na pag mayroong charge ng battery ay isusupply niya lahat ng power galing sa battery. So, nakadepende talaga yan sa discharge current. Okay, so yung mga ibang settings natin, no? Kagaya sa work mode, ayan, naka 0 export to city tayo, naka 0 ang 0 export power, ayan, naka load first, at naka 10% ang time of use natin kasi 90% ang depth of discharge ng ating battery. Ayan. So, tingnan natin yung basic settings. Ito, tinatanggal na natin yung beep sound kasi medyo alarming yan pagka nagkaroon ng error o nagkaroon ng fault. At yung ating settings sa battery, kailangan kung ano yung capacity ng battery, kailangan malagay natin yan. So, ito 314. So, 314 din ito. At mapapansin nyo, mababa lang yung charge current dahil nasa break-in stage tayo. So, paulit-ulit ko sinasabi dahil brand new yung battery, kailangan maalagaan natin, no? So, yung discharge current natin, 70 amps lang. Pero after 5 days, ayun, babaguhin natin yan. At i-access na lang natin yan through online. Okay, since may communication tayo, BMS to, so from inverter, papunta ron sa mismong battery. So mayroong PCS dyan, ibig sabihin para sa BMS din yun. At next natin, ito yung grid charge and grid signal. Ayan, 10% pa rin yung LVD, low voltage, no? Percentage at 15 amperes. So nagagamit ito pagka gusto mong mag-charge ng power mula sa Meralco. In case na masamang panahon, yan, at ulan ng ulan. Okay, so papakita ko sa inyo na malinis pa rin yung device information dahil yung process na ginawa natin, na safe mode process ay nasunod natin. So sabihin, malinis talaga to at walang error tayo makikita. Okay, so isa pang mahalaga na dapat tandaan natin dito as installer or kahit DIY, dapat bago tayo mag power up, kailangan maglagay tayo ng ground. Kaya nga merong portion dito, ito yung symbol ng ground dahil yan yung requirement na bago tayo magkaroon ng power up ay dapat ina-attach na natin yung ground. So yung ESD, no, yung electrostatic discharge ay may iwasan na natin, yung epekto ng electrostatic discharge ay may iwasan na natin. So yun lang mga solar, yun lang ang ating pinaka highlight ngayon, 6 kilowatts. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, 6 kilowatts na SG05. Ayan. At PB input natin, 500 yung max. Gaya ng dati pa rin, 1818 ang current ng bawat array or string. Ayan, so peak power natin 9.2. So, okay na yan. At 135 yung ating
maximum discharge current. Yun yung nakikita natin dito. Ayan. So, itong maximum discharge current na to, at saka yung maximum charge current, 135 yan. No? So, halos 7 kilowatts ang equivalent power niyan kung uhugutin sa battery. Pero, no problem yan kasi ito 16 kilowatt hours naman. Ayan, yung ating battery breakers, connection. So, ayusin na lang yan, no? At lalagyan ng label, then good to go na tayo. Okay? So, yun, maraming salamat sa mga taga-subaybay ng SolarEns, sa ating mga followers, subscribers, ayan. So, shoutout sa inyong lahat. At tuloy-tuloy kasi tayong naging abala sa panahon ngayon dahil nagdatingan yung mga materyales, kaya sunod-sunod din ang ating installation. So, yun lang muna mga solar, no? Usap ulit tayo sa sunod na video. Muli ang inyong solar, si SolarEns.